Good morning! Dito na tayo sa sa farm ni Kuya Alex. Yan, kasama ko ngayon. Ayan, si Kuya Alex. Pinag-usapan namin itong palay niya. Kasi kung makikita nyo naman, napakaganda po nung paglabas po ng kanyang flower. Yung, ang tawag din Kuya? Buhay. So, ayan. So, alamin natin sa kanya kung ano yung sekreto niya sa pag-abono. Ayan. Kaya lang, isa lang kasi yung natin. Dapin. So, pwede mo bang may share, Kuya Alex, yung pag-abono mo dito sa palay? Ang may share ko dito, ibibis ko dun sa training seminar namin, dun sa pag-aalaga ng palay. Ito yung first time na i-apply ko kasi kagagraduate pa lang naman sa seminar training at trinay ko nga na i-apply at nakikita ko naman yung penetration na yung kalalabasan ay malayo doon sa kinagisnan sa bagong teknolohiya ngayon. Bago ko may share yun, sa mga farmers na katulad ko, alamin nyo muna yung variety ng palay nyo at kung ilang days. Anong variety itong nilagay nyo? Itong variety na to, yung mas madali nating masabi ay Mestizo 83, ang insect niya 492. Product po ng Pioneer. Kumbaga sa madaling salita, hybrid seeds. Itong hybrid seeds na to ay 114 days sowing to harvest. Kaya nung isinowing ko na to, ipinunla ko, dahil sa training, na-compute ko na yung mga araw, yung proper timing ng pag-aabono. Kaya dapat yun ang pinaka-importante at napaka-importante sa training seminar na napuntahan ko. Ngayon, nagbasal ako dito, ano yung binasal natin dito ng triple 14 na 125 kilos. Kasi dry season ngayon, mas marami. Pag wet season, mas bawasan natin yon. Kumbaga, kulang pa yon. At 3 bags sana ang ibabasal ko dito, 7,000 square meter to, ayon sa computation na nabigay sa akin. Dahil tinamad naman na ako, kaya naging 125 kilos lang. May sobra kasing 25 kilos, hindi ko na dinoble dahil pagod naman na ako doon. Then, after 1 week, nung nagbasal ako, kinaubagahan, planting na. Then after 1 week, pagkatapos ng may plant, naglagay ako dito ng 35 kilos na nitrogen o kaya sabihin na natin 4600. Then after 1 week uli, naglagay na naman ako ng nitrogen na 35 kilos. Second nitrogen, may potassium na nilagay ako na 12 kilos. So sa una, wala po siyang halo? Wala pa pang halo. Dapat sana nilagyan ko na noon kaso hindi pa ako nakabili ng potassium. Nung pangatlo, last application ng nitrogen plus potassium, 12 kilos uli. 12 kilos ulit. Then after 56 days
Days after sowing, naglagay ako ng 50 kilos na potassium. Kaya importante talaga yung pag-timing ng abono. Alam mo yung variety na tinanim mo para alam mo yung panicle initiation na sinasabi nila. So, kung titignan natin ngayon to, gaano na siya katangkad dun sa ano niya, sa laki po ng palay. Kasi dun sa palay up, Ah, tinignan ko doon 113 centimeter ah, yung maximum height niya. Pero ngayon nakikita ko, wala kasi akong metro, nakikita ko mula doon sa last lip before flag lip, hindi lang 113 centimeter. sobrang ano na. Mas sabihin na lang natin na 115, 116 Mm. andon. Baka mayroon pang 120 centimeter, maaring ganon. Dahil wala naman kumbaga yung maximum height niya nalampasan. Hindi naman siguro, hindi naman problema 'yon. Kasi ano naman ngayon, summer. Oo, hindi naman hindi naman problema 'yon. So, Ah. napakaganda, no? Makita nyo, ganda rin paglabas niya. Kaya ang monitoring natin ngayon, yung kakalabasan ng harvest, kung yung perkaban na. Kung magandang panahon, baka sakaling makita natin na mas tatas yung naaani. Ito kasi mga ka-farmers, nung nagtanim siya, nandito ako, nakita ko to na mayroon tayong video tungkol sa pagtatanim po nila. So nakita natin, naktualan natin yung pagtatanim niya ni Sir Alex. At maganda nga naman. Ang hindi lang natin na-prove yung pag-apply niya. Pero yung pag-apply niya, nakikita ko siya, araw-araw nandito siya. Nag-apply siya ng abono. Sinusunod niya talaga yung aral na napag-aralan nila dun sa sa dito sa amin. Kasi dito, hindi naman na kailangan yung spray ka ng spray dito. Kaya nga Yung nga isa sa seminar training talaga, makikita mo doon na yung mga insect pest at saka friendly insect natin. So, Kagaya ng mga dito, yan, yung pagong na yon na sinasabi nila na lady beetle, yan ang mga kaibigan natin. Kasi every quadrant sana kasi, ang pag-aisa, every quadrant, doon ka magbe-base kung ano yung mga insect pest at saka friendly insect natin. Kagaya nun, may paro-paro yon. Hindi naman problema yung paro-paro, ang problema natin doon yung itlog. Pag na-itlog yun. Oo, pero pag kukunti lang, yung per quadrant natin na iisa na yon, hindi apektado sa ani natin yon. Ang pinaka lang natin, talagang babantayan natin yung mga insect pests. Saking insect yun lang naman ang nagpapababa ng mga ani natin. So maganda yung systemic na gamitin. Yung systemic kasi pinipili yung pinapatay. Hindi niya pinapatay yung mga friendly insect natin, yung kagaya ng mga gagamba. At saka yung mga lady beetle na yon, hindi pinapatay yon. Kasi hindi naman kumakain sa palay natin. Kumbaga yun yung mga gwardiya natin. Tungkol lang po sa sa weeds control. Ano po yung ginamit natin na weeds control dito mula nung nagtanim tayo? Ayaw kong mag-promote sana pero hindi ko na nalang pangalanan. Sige. Nung pumunta dito kasi yung isang technician ng isang company, may inano sa akin na buto. Pangbuto. Trinay ko yung pangbuto na yon, malit lang, 100 ml lang sa isang hektarya. Kaya dahil 7,000 to, naka 8 load ako dahil binagalan ko, may pang 2 load pa natitira. Malit din. Sa tingin ko mga ka-farmers, alam nyo na yon, yung 100 ml lang na ganon. Oo, kaliit. Ayaw kong i-promote, baka pagalitan pa ako. Hindi kasi okay naman sasabihin dito, pero iwasan na lang natin dahil alam naman yung plan. Pero once na mag-message kayo dito sa nagblog, kumbaga inbox na lang natin. Pwede ko naman i-share. Yun lang yung ginamit ko. Pero ang pinaka-the best talaga na proper para maiwasan yung mga damo, yung talaga, land preparation. Kasi nung okay, oo. Kasi nung hindi ako nag-seminar, wala akong pakialam sa mga land preparation yan. Basta pag nahin tractor ko, tanim ka, yun na lang. Pero yun yung maling practice ng isang magsasaka. Kasi gumagasto na tayo sa mga
inputs, dapat malaki-laki yung magiging output natin. So, Sir Alex, ano to? Yung irrigated ba tong palayan mo? Irrigated irrigated yung palayan dito. Kaya makontrol mo. Kasi once na land preparation kasi to, okay yung land preparation natin, sabi natin 90%, makukontrol mo yung mga weeds. Oh, yun. Yun ang ano niyan. So, may tubig, Oo. Siya. So, yan, napaganda po yung topic po natin, yung araw na to, umaga. Hindi lang kasi makilinim. Ang kagandahan kasi nito, kapag ganitong stage, pag mainit, lalabas talaga siya. Sabi nga niya, kahapon daw, ano explain mo kahapon? Na-observe, kung hindi man ako nagkakamali, kung tama ako, kung kamali naman, ignore nyo na lang. Kahapon kasi 5 PM, andito ako, yung kinalabasan ng mga uhay nito, hindi siya ganon. Nung pagdating ko ng umaga, napakalaki yung pagbabago niya, kaya yung usapan namin kanina, na parang gabi, siya nagpipenetrate yung uhay ng palay. Oh. Kung mali man yung observation ko, without nyo na lang yun. Di makikita naman kasi talagang gabi naman ano yan. Umaga, okay. Pag umaga kasi direct sunlight siya, bubukad-kad pa siya. So siguro sa gabi lumalabas na talaga yung kanyang ulo ng palay. Kasi pag naobserbahan mo kasi dito, may i-add ko lang. Kasi yung naobserbahan ko kahapon, nung namukadkad yung araw, lumalabas yung mga nota. Ngayon, yung mga lumabas ng nota, hindi nalalabas ngayon. Diretso na yun. Kumbaga, yung lumabas kagabi, baka yun ang lalabas naman ng nota. Baka parang nakikita ko, parang gabi ang paglabas ng uhay ng palay. Pero, samahan nyo na rin akong mag-observe kung tama yung observation ko dito sa palay. Ayan, napakasaya po, Ang dami natin nalalaman na tungkol dun sa pag-alaga po ng palay. Siguro dito ko na puputulin itong kalaman natin kasi tutuloy natin to sa mga susunod na buwan. Observation muna tayo kasi lumalabas pa lang naman yung mga flowering niya. Nasa flowering stage pa lang ito eh. So, susunod na buwan, doon na siguro makita natin. Update ng ani. I-update ko to kung magkano ilan yung nung maani niya dito sa ilan po ito? 7,000. 7,000. Ang nakukuha ko lang pinakamatas dito noon, 80 bags. 80 bags. Pero tignan natin kung ilan. Kasi makikita mo talaga yung palay. Kung para sa akin lang, observation ako, hindi man ako yung talagang nag-aaral din ng pero nag-aaral din kasi ako. Kumbaga Sasaka din. So dito, base niya 80 kaban. So tingnan natin ito sa anihan kung ilan yung abutin nito. Pero base observation ko siguro ito nasa 100 mahigit. Kasi napakaganda eh. Even sa palay ko, nakikita ko na kung ilan anihin ko kung kahit hindi ako veterano sa pagsasaka eh. So ayan, sa susunod na natin, i-update ko kayo dito with Sir Alex. So napaganda po yung mga kalaman na nabigay niya tungkol sa pag-alaga ng palay. So kaya kayo dyan. Okay. Salamat kay Sir Alex. Paalala lang, alamin nyo yung araw ng variety na itatanim nyo. Napakahalaga yon. Na once na gusto nyong magtanong, sabihin nyo lang sa at i-share namin kung paano magbigay ng tamang timing ng pag-abono. Yun lang po. Yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Objective Nalon. Bye-bye.